chamber na walang nozzle. Ang version ko ngayon ay medyo maliliit na. Kasi yung mga nauna ko mga version medyo mga heavy duty. Mga malalaki yun. So ngayon, nag-try ako na maggawa ng medyo maliit. So ang tubo na ginamit ko, ito yun ha. Parehas lang sila nito. So ang pinaka-outside diameter niya, ayan, 3 1/2 inches. Yung outside diameter. Then yung pinaka-height na ginawa kong pinaka-chamber, 4 1/2 inches. So hanggang dito lang, 4 1/2 inches yung taas nito. Tapos ang outside diameter ng ating tubo ay 3 1/2 inches. Okay, so yung pinakaloob na chamber, yung taas ay saktong 3 1/2. Ayan. Hindi pa ito nagagamit. Talagang ngayon ko pa lang ito ite-testing. Wala pang bakas ng mantika yan. Katatapos ko lang gawin ito. Hindi ko alam kung gagana pa ito. Kung gagana ito kasi katatapos ko lang gawin. Hindi ko pa rin ito na ita-testing. Ngayon pa lang. So sana gumana. Para hindi naman masayang ang aking pagod. Matagal gawin yung mga ganitong klase ng mga kalan. Okay, so naka-spot lang muna yan. Temporarily sa aking tripod. Naka-spot lang ko na temporary pa lang yan. Hindi pa yan ang kanyang pinaka-casing. Talagang ano pa lang siya, naka-temporary weld pa lang yan. Okay. So nilagyan ko na rin ng daanan na langis. Temporary din yon kasi depende yan sa magiging laki ng aking pinaka-casing niya. Maaaring turunin pa ito dito. Kasi magde-demo nga ako ngayon, kaya nilagyan ko muna ng pinaka-salok. Mahirap kasi pag dito nang sasalin pagka nagre-rekta. Okay, so ang ginawa ko nga pala rito ngayon ay puro ito vortex effect. Ibig sabihin, paikot lahat ang direction ng apoy na gusto kong palabasin dito sa aking kalan na ito. Ito siya. Hindi pa talaga ito nagagamit. Sariwang-sariwa pa talaga yan. Hindi pa yan nalalagyan ng mantika. Ngayon pa lang. Okay, so ang gagamitin ko ngayon ay use oil. Lalagyan ko muna ng mantika sa loob. Pagagapangan ko lang maski mga 3 mm or hanggang 5 mm. Then saka natin sisindihan. So ayan, nakaroon siya ng laman. Babalik rin ko lang yung camera, medyo mahirap. Okay, so meron na siyang laman. Mga ano lang yan, mababaw lang yan. Doon ko na pinadaan. Temporary pa lang ito lahat ha. Ito, puputulin ko pa ito kasi masyado itong mahaba. Depende yan sa magiging casing na gagawin ko. Okay, so sisindihan na natin ito. Okay, sisindihan na natin. This time gagamit ako ng aking tire kindler. Kasi tinatanggal ko pa yung mga tissue pagkatapos kong magpa-init, mag-preheat. Ngayon para rekta, para malinis. Dito ko na siya gagamitan ko na siya ng aking fire cleaner. Papasahin ko lang ito ng konting mantika o use oil.
Okay, so ayan. Painitin muna natin ng konti. Testingin natin ang performance nito. Kaya muna natin siya mag-init ng konti para ma-preheat siya. Malamig pa kasi ito. Nakaraan kasi medyo mainit yung chamber bago natin buksan ang ating blower. So ayan, nagpipreheat pa lang siya ngayon. Kakalangan ko lang ito kasi parang tutong pa. Safe na siya. Okay, bubuksan ko na yung ating blower. Titingnan natin kung mag-stable na yung kanyang apoy. Mahina lang muna yung nilagay ko dyan apoy. Nasa setting pa lang ng number ano. Yan, number 2. Ngayon ko pa nga lang itinesting. Yan, unti-unti nang umahang. Okay, so ayan. Maalimbo yung kanyang apoy. For the meantime, purple pa lang nakikita ko ngayon. Maahon na. Simula na mag-init yung ating chamber. May naaninag na akong medyo mga sul-gasol. Parang magandang sinyalis ito. Testingin ko nang tanggalin. Pero inahan ko muna ito. Testingin mo ng kalahati lang muna. Okay, stable na. Patutuloyin ko lang ito. Masyadong malayo yung lagayan ko ng yung patayan ko ng aking fire kindler. So yan ang kanyang performance. Okay, so babalik na rin ko lang yung camera para hirap kuha ng ganito. Okay, so nung tinanggal natin ang ating fire kindler, yan ang kanya naging peak performance. Ayos din, blue flame din. Kaya lang ang setting natin ay nandoon pa lang sa kalahati, number 5.
Hindi pa siya masyadong nag-iinit. Antayin natin na mag-function yung ibabaw na portion. Kasi ang nagpa-function pa lang, yung ilalim na butas at saka yung pangalawang layer na mga butas. Okay, sukatin muna natin yung dami ng langis sa kanyang chamber. Okay, so meron na rin itong welding rod. Titignan natin kung gaano kalalim yung ating langis sa ating chamber. So ngayon ang kanyang lalim parang nasa mga 5 mm 5 mm ang lalim. Okay din, ayos din, oh. Blue flame din. Hirap lang na ito, nasa mataas. Kukuha lang ako ng bangko. Tutungtong ako sa bangko. Ayan. Para nakikita natin yung loob. Okay. So yan ang kanyang performance. Medyo mahina pa ang kanyang kuhan. Gawa ng hindi pa mainit. Hindi pa nagpa-function yung mga ibabaw na portion. Antayin natin mag-function yung ibabaw. Ang setting niya nasa number 5 pa rin. Hindi ko ginagalaw. Ando din, oh. Ayun, nasa number 5 kalahati. Hindi ko pa ginagalaw ang setting. Pinapainit ko pa ng pinapainit para makita ko yung performance nito. Okay naman, asul naman yung lahat na nasa loob. Hindi ko lang ma-visualize, eh, oh. Pero nakikita ko umiikot din yung langis natin, eh. Ayan na, nagsisimula na mag-function yung pang-ibabaw na parte natin. Yung ating mga butas sa ibabaw. Ayan, napapansin nyo na ba? Nagsisimula ng mag-function yung ating pang-ibabaw ng mga butas. Nagsisimula na mag-function yung ating mga pang-ibabaw na butas. Ayan. Pwede na siguro natin taasan yung ating setting ng ating blower. Tataasan na natin para mabilis. Lagyan na natin to sa maximum agad. Balik lang tayo ng konti. Okay, so yan ang naging performance niya nung itinodo natin yung ating blower. Umaalimbo kayong apoy, umiikot talaga. Parang may ipo-ipo. Medyo may kuwan pa, may purple na kulay. Gawa ng hindi pa masyado kasi mainit yan. Pero yung loob, talagang asul na asul na yung pinakailalim. Antayin pa natin na mag-perform ito. Na mag-init. Nagsisimula pa lang gumana yung pang-ibabaw na portion natin, eh. O, yan, oh. Yung mga butas sa ibabaw, nagsisimula pa lang na gumana. Nagsisimula na siyang mabuo yung ating apoy sa ibabaw. So kung mapapansin nyo, umiikot yung ating apoy dyan. Okay din, tagumpay itong aking experiment na ito. Unti-unti nang maahon yung ating apoy. Ayan, medyo nabubuo na yung mga yung pang-ibabaw natin na parte o mga butas. Medyo gumagana na. Medyo maliwanag lang dito kaya hindi masyado makita. Okay, blue flame din naman yung loob. Nagkakaroon lang ng orange kapag siguro na-expose. Ayan, gumagana na yung ating mga pang-ibabaw na butas. Bilis ng ikot, hindi ko masyadong maaninag. Okay, subukan natin salangan ito. Tignan natin kung makakapagpagano niya katagal pakukuluin yung kalahating
kaserola, kalahating tubig na kaserola, meron ako rito. Testingin natin, salangan natin, tingnan natin kung ano magiging performance nito. Special na ginawa ko to kanina para dito talaga. Babalanse lang natin. Okay, so yan. Tingnan natin kung anong performance kapag meron siya nakasalang. Bali, ano ito? Kalahating kaserola na tubig. Tignan natin kung gaano katagal yan mapapakulo. At tignan natin ang performance ng apoy kapag sinalangan na natin. Okay, sasalang ko na. Tignan natin. Okay. Blue flame din. Ayos din ang performance. Buti natin. Sa balanse balanse lang natin. Ano naman dito? Mahangin nga lang. Masyadong mahangin dito ang lugar ko. Balanse na ito. Okay, so ayan ang kanyang performance. Hindi lang masyado maninag pero hindi ko makuha ng camera sa loob. Okay, so yan ang kanyang performance. Kung mapapansin nyo, kulay asul yung mga lumalabas sa mga gilid. Hindi lang makuha ng camera, maliit kasi. Ayan, blue flame na yung bumabaybay sa mga gilid ng ating yung mga ibabaw na butas. Okay, tignan natin kung ano niya katagal mapapakulo ito. Ayan, kalahating kaserola yan. Simula ako 3 minutes. Tignan natin kung ano katagal niya mapapakulo ito. Okay naman ang kanyang apoy. Tamang-tama ito na pambahay lang. Ayan, blue flame na blue flame. No? Wala nang kauling-uling yan kapag ganyan ang apoy natin. Wala masyado matutukan. Ayan, kulay asul talaga yung bumabaybay sa mga gilid. Ayan, no? Umiikot yung ating apoy dyan, paikot dyan. Kalahating kaserola yan na tubig. Tingnan natin kung ano katagal mapapakulo niya yan. Masyado lang maliwanag kaya hindi natin masyado mag-visible yung apoy. Pero blue flame lahat ng mga gilid, oh. Yan, lalo na lumalakas. Habang tumatagal, lalo siya lumalakas. Lumalampas na sa ating kaserola yung apoy niya. Mabaybay na sa kaserola. Okay, itututo ko lang yung camera. Kakangalay na. Tingnan natin kung anong katagal pa magkukulo yan. Nagsimula ako ng 3 minutes kanina. Para nakikita nyo yung performance. Ito tayo, para hindi masyadong yan.
Lalampasan na yung apoy natin sa pita ng ating kaserola. Okay din ang performance niya. Tagumpay din yung aking experiment. Yan ay chamber na walang nozzle. Ang sinalang natin dyan ay kalahating tubig ng kaserola. Tingnan natin kung ano katagal makukulo yan. Ganda ng birit ng apoy, oh. Talagang swabing-swabe. Walang kauling-uling yung ating chamber, yung ating kaserola. Galain natin. Low flame yung mga lumalabas sa mga butas ng pangibabaw na mga butas natin. Hindi na masyadong kita. Ayan. Tingnan natin kung nakulo na. May mga vapor formation na. Hindi pa ako nagdadagdag dyan ng langis. Okay, so dagdagan muna natin ng langis. Baka kanina pa tayo nag-video, hindi pa ako nagdadagdag. Dadagdag lang ako ng konti. Maliit lang kasi ang chamber natin, kaya kaunti lang ang dinagdag ko. Yan, lalo lumalakas, oh. Mahangin nga lang itong lugar ko, kasi tabi ako ng bintana, eh. Yan, nilalampasan na sa pita ng ating kaserola yung apoy. Oops, hindi ka malaglag ang aking cellphone. Ang ganda ng birada, oh. Tignan natin yung kulo kung talagang lahat ay bumubulwak. Kasi ano yan, tornado effect yan, meron yung vortex effect ang aking apoy paikot. May mga vapor formation na lumalabas, may nabubuo ng mga vapor sa ating kaserola. Tingnan natin yung kulo kung anong itsura, kung lahat ay, kung malakas ang bulwak niya pagka nagpakulo siya ng tubig. Tingnan natin kung malakas ang kanyang puwersa. Parang kumukulo na. Ayan, oh. Okay, so exact ano lang 6 minutes. 6
6 minutes. Ang tagal nito. Ayan, ayun ang kulo. Ang lakas, nagtatalunan yung ating tubig. Ayan oh. Ang lakas ang bulwak. Talagang kulong-kulo siya. Okay, yung kalahating kaserola, napakulo natin ng ano lang 6 minutes. Yung kalahating kaserola na yan, napakulo natin. Ayan oh. Hinahangin kasi, kaya nakikita nyo yung ano ng usok. Mahangin lang tong lugar ko eh. Kaya nababali yung ating apoy. Pero okay lang. Tingnan nyo yung vapor, hinahangin talaga. Nagtatalunan yung ating tubig oh. Yung bulwak. Okay, so within 6 minutes, nakapagpakulo siya ng kalahating kaserola. Okay, ang performance na ito, ayan o. Lalo lumalakas. 6 minutes lang, napakulo niya yung kalahating kaserola na yan na tubig. Ayan, pagka lumalakas ang hangin, ayan, nakikita nyo nababali yung ating kuhan, kaya nagkakaroon ng orange. Okay, so nakapagpakulo na tayo. Ngayon naman, titignan natin ang performance na ito kung nahihinaan ito. Kasi naka-maximum siya. So, ayan ang performance niya kapag maximum hinaan natin. Lagyan natin sa kalahati. Okay, pagkakakalahati, yan ang performance niya. Blue flame pa rin. Okay, so hinaan pa natin. Lagyan natin sa number 4. Pag number 4, okay, blue flame pa rin siya. Pagka na humahangin na malakas, ganyan ang mangyayari. Nagkakaroon ng orange. Pero pagka nawala na yung hangin na yan, bumabalik na sa pagka-asul. Okay, so hinaan pa ulit natin. Lagay pa natin sa number 3. Ayan, number 3 yan. Pag number 3, okay pa rin. Stable pa rin ang kanyang blue flame. Parang blurred ah. Ayan. Okay, blue flame pa rin pagka number 3. Okay, so hinaan pa natin. Lagyan natin sa number 2. Okay, pag number 2, okay, isa yan ang performance niya pagka number 2. Asul pa rin naman. Kaya lang halos hindi na masyadong marinig ang ating blower. Okay pa rin siya, buo pa rin siya. Pwede lang pang-inin ito kapag magsasaing. Sabagay, mayroon pa namang 1. Hinaan pa natin, lagyan natin sa number 1. Yan, pagka number 1, yan ang kanyang performance. Pag number 1, okay pa rin, buhay pa rin. Wala nang tunog ang ating blower. Hindi na masyado marinig. Pero asul na asul pa rin siya. Ayan, lahat ng side ay may apoy pa rin. Oh. Hindi lang makita kasi natatakpan natin kaserola. Pero blue flame na blue flame pa rin siya maski sa setting na number 1. Ayan. Okay, so ilagay ulit natin sa kalahati. Sa kalahati ang kanyang setting. Sa kalahati. Ayan, so yan ang performance sa kapag kalahati. Okay, so malakas na yung tunog ng ating blower. Ilagyan na natin sa maximum. Pag maximum yan ang kanyang performance. Kung mapapansin nyo, walang kauling-uling yung ating kaserola. Hindi man lamang nagkaroon ng kahit na kaunting uling. Walang kauling-uling ating kaserola maski sa ilalim mo. Tingnan natin yung kulot na ito ulit. Ayan o, makita nyo ang lakas ng kulot. Okay. So, pwede rin pala itong ganitong mga chamber na ganito kalaki. Ang size niyan ay 3 1/2 inches lang ha.
Yung kanyang outside diameter. O pwede rin pala siyang maging chamber na walang nozzle. Ayan o, ang ganda ng performance niya. Talagang asul na asul ang binibigay niyang performance na ito. Okay, so babaliktarin ko na yung ating camera at medyo mahaba na yung ating chika. Saka tatanggalin ko na rin itong kaserola. Okay, tatanggalin ko na itong ating kaserola para makita naman natin yung apoy. Okay. Okay, so yan ang ating apoy nung tinanggal natin yung ating kaserola. Umiikot yan. Mayroon siyang vortex effect, parang tornado. O kahit konting uling, walang kauling-uling yung ating kaserola. Nagkakaroon lang ng orange na apoy kapag na-expose sa hangin. Pero kung mapapansin nyo, ay asul na asul yun nasa loob. Ayan o. Blue flame yan. Pagka sinasalangan natin yan, nagiging kulay asul na yan. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Babalik na rin ko yung ating camera. Ayan, naglalampasan na yung apoy natin o. Hindi na masyado may lapit, baka masunog yung ating cellphone. Ayan, meron pa rin blue flame yan. Pagka nilagyan natin yan ng salang, nakita nyo naman kanina, nagiging asul siya.